Ewan na natin mga kababayan ha, kung mga ungas ba etong mga namumuno ngayon sa ating gobyerno o sadya talagang mga jablo. Isipin nyo na lang mabuti mga kababayan ha, nagreklamo tayo dati dahil ang budget ng gobyerno para sa ayuda sa taong ito ay 500 billion. At ewan lang natin kung sino-sino ba ang nakatanggap at lumalabas mga kababayan na mukhang ubos na ang 500 billion na ito para sa ayuda dahil noong tumama ang bagyong Karina ay umutang pa sila eh. Akala ba namin 500 billion ang budget ninyo sa ayuda para ngayong taon pero nung tumama ang Karina, umutang pa kayo? At ang masaklap pa mga kababayan, akala natin ha, one time ayuda lang yun. Pero sa 2024 lang pala ang 500 billion na ayuda mga kababayan dahil sa susunod na taon ay mas lalong lumaki pa ang binabudget nila sa ayuda. Almost 600 billion na po mga kababayan ang ibabudget nila sa susunod na taon para lang sa ayuda. Dahil 591 billion na naman ang hinihingi nila mga kababayan para sa 2025 para dito sa kanilang pamigay-migay na ayuda mga kababayan. At kung inyong susumahin sa loob lang ng 2 taon ha, this year and next year ay aabot na po sa 1 trilyon ang budget para sa ayuda. 1 trillion in 2 years mga kababayan. At sabi ng bangag na gobyerno ay kalahati daw sa populasyon ng Pilipinas ay mabibigyan ng ayuda dahil dito sa kanilang hinihinging budget na 591 billion para sa 2025. Oh really? Ibig sabihin kalahati ng populasyon ng Pilipinas mabibigyan ng ayuda? Eh kayo mga kababayan, may alam ba kayo na bigyan ng ayuda? Kaya kumbinsido na po tayo mga kababayan na talagang mayroong kitaan dyan sa ayuda at ginagamit lang iyan para sila ay magpayaman. Panoorin po natin ha. Mas malaking pondo ang balak ilaan ng gobyerno para sa mga programang pang-ayuda sa Mas ilalim ng malaki. panukalang 2025 National Budget base sa tinalakay ng Committee on Finance ng Senado. Tugon daw ito sa epekto ng inflation. Bangag ba itong mga nasa gobyerno ngayon mga kababayan? Kung ang purpose sila mga kababayan ay maibsan inflation, eh yung pagbibigay-bigay ng ayuda mga kababayan ay magpapalala pa yan lalo ng inflation. Dahil babahain mo ng pera ang taong bayan nang hindi mo ini-increase ang production. Ekonomista ba talaga ang mga taong ito? Na pinakaramdam ng mga mahihirap. Nakatutok si Mau Gonzales. As if naman no? Oh, kumusta nang pamigay-migay nyo ng ayuda ng 500 billion? Yumama na ba ang mga tao? Lalo nga nagkandahirap, di ba? Tapos ngayon mga kababayan ha, overall ha, sa loob ng 2 taon lang mga kababayan, 2024 and 2025, lampas 1 trillion na po mga kababayan sa loob ng 2 taon ang inilaan nila para sa ayuda. Lahat ito ay dumaan sa mga kamay ng mga tamba. Diyos mio. May 591.8 billion pesos para sa ayuda sa panukalang 2025 National Budget. 500.91 billion. Mas malaki mga kababayan kaysa sa budget ngayong taon. Our poor constituents are... At isipin nyo lang mabuti mga kababayan ha, 2020 may pandemya, triple. Mas malaki pa ng triple kaysa sa nung panahon ng pandemya. Bakit nakakalusot ang ganitong paglulustay ng pera ng bayan mga kababayan? Walang budget para sa infrastruktura. Oh, ang mga infrastructure projects sa mga kalaban nilang lugar, lalong-lalo na sa Mindanao, kinansela nila. Dahil wala daw budget pero may budget para sa ayuda. Oh, Diyos mio. very sensitive to the prices of food, especially the prices of rice. And this is something that I want Tapos ang pinamimigay na rice, lalagyan pa ng pangalan, Romualdez Rice. to highlight because typically we only look at the national inflation. That's inflation that everyone feels. But it is obvious that the poorest segment of our society feels it much. Hindi ba nagrereklamo itong Senado mga kababayan na etong billion-billion and in span of 2 years, aabot na ng trillion mga kababayan, ay gagamitin pa ng mga politiko, mga buhaya dyan sa Kongreso kagaya nito si Tamba para i-claim na parang sila ang nagbigay talaga, parang sa kanila ang galing ang pera. At ewan lang natin ha, sana nga may audit dyan mga kababayan dahil ang sabi kalahati daw ng populasyon, kalahati ng mga pamilya sa Pilipinas ay mabibigyan ng ayuda.
Wala nga kaming alam na nabigyan ng ayuda eh. Kayo, may kilala ba kayo? Much greater. In the budget for 2024, and it will be followed through in 2025, there are somewhat what we call ayuda programs. Roughly about 560 billion in 2024 is intended to assist 50% of all families nationwide. 13 million families who should be benefiting from this. 13 million families daw ang beneficiaries mga kababayan. O sa ibang salita, 50% ng pamilya sa buong Pilipinas. Kalahati daw sa populasyon ng Pilipinas mga kababayan ang nakakatanggap ng ayuda. So, kung kalahati, bakit hindi kami nakatanggap? Wala nga kaming kilala na nakatanggap ng ayuda. Kung kalahati ng populasyon sa Pilipinas na nakatanggap ng ayuda, sino-sino sila? Kayo mga kababayan, nakatanggap ba kayo? Dapat talaga i-audit ang mga bangag na ito mga kababayan. Nakalusot na One-time naman ayuda yan sa Bicam. to 5,000 pesos para sa mga pamilyang kumikita ng hindi tataas sa 23,000 pesos sa isang buwan. Matatandaang wala ang akap sa bersyon ng 2024 budget na inaprubahan ng Senado. Grabing adik ka ayuda itong mga taong ito mga kababayan, no? Hindi naman tayo naniniwala na ginagamit na ito ni Tamba na pampapogi dahil 0.8% nga mga kababayan ang nakuhang rating. Ibig sabihin, hindi effective. Pero inulit na naman mga kababayan, ngayong 2025, mas malaki pa. Ibig sabihin siguro nito mga kababayan, kumikitang kabuhayan sila dito. Pero ipinasok sa Bicameral Conference Committee na hindi raw nalalaman ng ibang miyembro ng komite. Was that requested by the DSWD for year 2024? O, dyan nila inilulusot mga kababayan yung para executive session, bicameral committee. The NEP, hindi po, Madam Chair. Hindi ni-request. Ganun din. Mm. It found its way into the GAA. Ganyan maglaro ang mga buhaya mga kababayan dito sa pagpapalusot ng budget. Madam In Chair. 2024, not requested, found its way into the GAA. In 2025, also not requested. Yes, So, I can assure our minority leader, we will keep a watchful eye. Kung ano lang yung na-approve natin. Si Graceful, watchful eye. Hanggang dyan lang ba kayo, watchful eye? Kahapon, Maraming beses ako yung nalusutan. Pero na lang mga kababayan, alam talaga nila yan. sinita rin ni Senador Risa Hontiveros ang paglilipat ng malaking tipak ng inaprubahang 2024 national budget ng Senado saan Isa pa yan, Isa pa yan. Kunwari daw, opposition mga kababayan, pero joiners yan sa unity. programmed appropriations o yung wala pang tukoy na pagkukunan at mapopondohan lang kung may sobrang kita, foreign assistance o loan na makuha ang gobyerno. Kasama sa tinamaan ang ilang malalaking proyekto gaya ng flood control. Ang flood control na budget mga kababayan, inilagay sa program. Kaya bumaha. Tapos inuna ang ayuda. I hope we do not make this mistake again of deprioritizing hundreds of billions of pesos. Ito ang sinasabi ni VP Inday Sara mga kababayan, kung titingnan nyo lang ang money trail dito sa GAA, kung saan napupunta ang budget, ay talagang masusuka ka. In funds Kaya umalis na si VP Sara hindi niya matanggap na maging part siya dito sa bangag administration mga kababayan. proposed by the President and already approved by both the House and the Senate. Problema naman daw ang underspending ng mga ahensya ng gobyerno ayon kay Senador Win Gatchalian. Nangihingi lang budget pero underspending daw mga kababayan. Ibig sabihin hindi napupunta sa mga tao. Saan yan mapupunta yung hindi nagasto? Sa mga bulsa? 2023, the unutilized appropriation is about 1.7 trillion pesos. That's 20%. 1 trillion? Saan yan mapupunta mga kababayan? Refund? Siguro ibibigay naman na ayuda na lang yan. Of the total appropriations. So 20% has not been spent or not been dispersed. We are increasing budget but we cannot spend budget. Tapos ang utang, sobrang laki na mga kababayan. And at the same time, we're incurring fiscal deficit. And to finance that fiscal deficit, we need to borrow. Paliwanag ng Department of Budget and Management, karaniwang inuuna ng mga ahensyang gastusan yung mga proyektong pwede na agad ipatupad. Mismanage na ito mga kababayan, itong ating pondo. Kawawa tayong mga taxpayers Halos pinapatay na tayo sa pagbabayad ng tax mga kababayan. Pupunta lang sa mga walang kwentang bagay. Minsan din daw, may gusto ang Kongreso na hindi naman talaga prioridad ng ahensyang magpapatupad nito. Yung young guns na
Tapos sabi pa ni Tamba ha, dito sa mga batang mga buhaya din mga kababayan sa Kongreso, yung mga young guns daw di umano na. Tuturuan daw niyang maging bilyonaryo. Ano masasabi niyo dito mga kababayan sa ayuda na naman na kung inyong susumahin from this year and next year ay aabot na ng 1 trilyon sa 2 lang na taon. 1 trillion para sa ayuda. Post your comments below.